Hi everyone, welcome back to another episode of NBS Crimson Tech Hawks. Ako si Jen and today we're diving into a topic that's super useful para sa mga college students, lalo na sa mga kapwa nating BSCS students or nakakatulong din naman ito sa mga non-IT or sa mga hindi rin CS students. So ready na ba kayo Ken, Casey, and Miguel? Oo Yes, naman, ready na. Parang hindi naman kayo ready. Ready na ba kayo? Ready na. ready na. Ready na. Yes. So, ayan, perfect. So, today, we'll talk about the most useful applications na nakatulong sa atin during our previous years in college. So, ready na? Let's dive in. So, ang topic natin today ay yung about sa mga useful applications na ina-access or ginagamit natin sa school, sa work, and of course sa ating everyday study, ganon. So, we'll share apps na nakatulong sa atin, whether pang programming, documentation, document control, o mga small but impactful task like file management. So, of course, marami na tayong alam ng mga applications, 'di ba, or software na talagang nakatulong sa atin to manage our task, our projects. So, itatakal natin yon during this episode. So, simulan natin kay Kenneth. Para sa akin, yung Visual Studio. Yun yung pinaka-helpful sa akin na application kasi CS tayo. So, kailangan natin laging nagpo-program. Doon at doon tayo doon tayo yung nandun yung maraming extensions, maraming features like pwedeng-pwede sa API, pwedeng-pwede Yes. sa HTML, sa PHP, sa C++, tsaka marami pang iba't ibang programming languages na Different pwedeng-pwede language. i-try dun sa applications na yun. So, ayun, agree ako kay Kenneth, grabe. Actually, may live server din sila na extension eh. 'Di ba kapag nagko-code tayo, nag-alt-tab pa tayo, tapos isinesave pa natin. So, etong Yes. live server na to, it helps na kapag sinave mo, hindi mo na i-refresh yung web browser mo eh, lalo sa web. Hindi mo siya i-refresh, Yung 'pag automatic. tinype mo Oo, automatic Yes. magse-save. Mm. hindi mo na siya Yes. kailangan i-refresh. Tsaka So, alam ko ayun, meron din Ayun. 'tong collaboration, 'di ba? meron din siyang collab. Na-try niyo na ba 'yan? Ayun nga, yung ano, yung sa'kin, yung sa GitHub 'no, it helps din talaga. Ayun. So, ano naman yung application na nakatulong sa'yo, Casey? Or ano yung mga alam mong mga application na useful in today's time? Yung sa'kin is, yung GitHub, yung ano, yung sa mobile app natin 'no, buti nga naturo Yes. sa'tin 'to ni sir, eh. Lalo na yung palapit Oo. na yung thesis natin 'no. Ah, Yes. Ito yung isa sa mga tumulong sa'min ni Migs nung thesis namin that time is yung GitHub 'no. Nagko-collab-collab kami dun. And ayun, mabilis namin ma-access yung code namin sa isa't isa kasi meron kami separate na tinatawag na repository, own repository. So, puwede namin siya i-push into one lang yung ginawa niya tsaka ginawa namin para mapagsama namin. So, kahit hindi kami magkasama at least, Nakakapag-collaborate 'no? Yes, nakakapag-collaborate. kahit magkalayo kami nakakapag-update kami Ayun sa yun, code namin. So, ayun lang yung ganda sa akin. gamitin 'no? Tama, tama. Oo nga, yun Mm. puwede rin mag-create ng mga issues and pag-tracking dun, eh, 'no, mag-assign ng task. Siyempre 'di ba, yun 'di ba danas na Oo. danas natin yan kasi at mga projects 'di ba, Mabilis din ano makahanap ng tayo, errors. magkasama tayo, magka-partner. So yun, pag nag-a-assign tayo ng parang Mm. madaling makapag-ano, makapagbuo ng project. Tama, tama. So, ikaw naman Ate Jen, ano naman sa'yo? For me, yung mga Google Apps kasi, ni-utilize ko talaga siya, eh, kasi dahil nga simula dati wala pa akong own laptop, 'di ba? So, parang gusto ko yung mga files ko, mga, kailangan ko sa school is naka-ano na siya, parang naka-sync siya sa Google Drive, Google Docs, ganyan. So, napaka-useful sa'kin ng gano'ng application kasi anytime, anywhere is puwede ko siyang i-access through internet connection lang or kahit saan na device, 'di ba?
cellphone or laptop, 'di ba, na access lang natin. So, ang usual ko naman pong ginagamit na application ay yung Google Keep, Docs, Sheets, and Google Ay, Drive. oo, yan. Kasi yung Google Drive kasi good for collaborating din talaga siya, and also doon tayo nakakapag-share ng mga files, and ayusin lang natin yung access para naman ma-share natin sa mga Iba. classmates natin, ganyan. So, pero ang tip ko talaga in using these applications is mag-create lang tayo ng folder system kasi I myself kasi is Oo. very organized eh. So, gusto ko lahat ng files ko nasa isang folder, na lahat ng mga ano, mga assignments, mga ganyan. Ayoko Para nung watak-watak makalimutan. lang Sama-sama, kasi no? oo, ang hirap kasing Halo-halo. hanapin. Ang hirap hanapin kapag kawatak-watak siya. And also, 'di ba, nasa student council din ako. So, talagang napakaraming files yung ina-access ko monthly, weekly, ganyan. So, ayoko ng watak-watak yung mga ginagawa ko. So, ang iba yung folder ko for student council, iba yung folder ko sa classroom, iba din yung personal ko naman na mga files. So, ayun lang, don't forget lang to label your files properly, which is kailangan natin ng proper naming. Kasi nga, di ba, usong-uso Tama. sa atin yan, yung sa thesis na Ah, parang Tama. iba-iba na yung mga pangalan ng files natin. Like, oo, finals paiba. 2, Malapit finals tayo. draft, final na talaga. 'Di ba? So, ayun lang, kailangan lang natin ng proper naming para lang hindi tayo malito, and it would greatly help din sa atin in the future kapagka binalikan natin yung kinakailangan natin. Kunwari, we have to build a portfolio, tapos babalikan natin yung mga files na nagawa natin. So, 'di ba? Parang may babalikan pa rin talaga tayo. So, Mm. ayan lang naman din. Grabe So, naman mag-organize si Ate Jen. yes. Mm. So, sa akin naman, sa part ko naman is, ano, yung actually yung ginagamit ko dati, mga ano lang, mga yung sa built-in lang na mobile phones. Kaso kailan lang, introduce sa'kin nila AJ Hmm. actually yung ano, yung Monday app. Pero ayun, Oo, ganda nga nun, familiar din ako diyan. ginagamit ko rin Yes. yung mga nakaraang weeks sa pang ano, ng deadlines ko nung kunyari pang-remind sa sarili na, "Uy, ganitong oras na kailangan ko na mag-workout," mga gano'n. Kailangan ko na magbuhat. Ta's yung ibang Mga oo, task sa mga management naman yung ko naman sa'yo. kunyari may mga kailangan akong tapusin na assignment, ganitong oras na kailangan ito naman yung gagawin. Parang gano'n. Ang ano niya, ang accessible niya kasi bukod dun Oo, gamit ka ng scheduler, yung Ayun na. Schedulix, yung app na Na-pro na-promote pa bukod yung dun app. ano, ang ganda rin kasi may ano, may collaboration. Puwede kang makipag-collaborate sa bawat Oo. bawat accomplishment na kailangan mo. Oo, ginagamit yun sa maraming Oo, office. Oo. So, tama naman Migs 'no? Pero kung mas gusto mo simple 'no, puwede mo rin advice ko lang din gawin yung sa Google Keep talaga. Kasi connected din naman siya sa Google, so madali na rin siya oo nga. ma-access. yes, Ayun lang naman Oo. din yes. sa'kin. Oo. So, and dagdag ko lang dun guys sa about sa Google Drive, 'di ba, kasi nga nasa online ano siya. So, kailangan din naman natin talagang lahat ng mga nasa online natin, kailangan pa lang din natin siyang i-backup ng other accounts natin, Physical gano'n, 'no? and oo, Kahit gano'n, physical physical nito. storage. Kasi nga, what if mapunta tayo sa isang lugar na walang signal, so kakailangan natin pa rin ng parang physical access. So, I suggest na magkaroon tayo ng flash drive, and ayun, i-sync din natin siya i-share natin siya sa iba nating account. So, if ever lang na hindi na natin ma-access yung account na ginamit natin in creating that file or those files, is Mm. parang may ano pa rin tayo, parang carbon copy kumbaga ng mga files natin. So, talagang Oo. parang hindi natin hahayaan na masayang yung mga experiences natin sa paggawa ng mga ganito, ganyan, projects, especially projects, kasi magagamit natin yan in
the future kapag nasa Oo. professional field na tayo kapag gumawa tayo ng portfolio. So, ayun naman. Ngayon naman, meron pa ba kayong gustong idagdag na mga applications or baka may na-miss out tayo na mga useful Akin applications? add ko lang. Ayun. So, Oo, sa'kin add naman ko lang wala. sa Wala Pwede naman pwede sa'kin. yata yun i-ano, puwede rin yung mga ibang files na ano, i-save offline mode. Parang ano, download mo rin siya. Oo, yun din. Yes. Oo, Merong ganong feature 'di ba sa Google Classroom, Classroom din. pero Oo. pero hindi mo naman kasi 'yun sariling file, sa mga ano 'yun, mga ina-access mong mga PDFs gano'n. Mm. Pero I don't think lang sa Google Drive kasi parang hindi ko pa siya naranasan na i-save siya offline kasi nga it consumes storage din, So, Oo, same lang talagang din. nagde-depend lang talaga ako sa parang online feature niya na Tama, di tama. di ko di ko siya ginagamit for ano. So, anyway, I will just try to, um, parang discover pa yung ibang mga features Explore. ng mga app, explore ng mga ibang features ng app na ginagamit ko and of course yung mga apps din na sinuggest niyo kasi 'di ba yung ibang apps na Mm. sinabi niyo like Kenneth, yung Visual Studio Code is parang hindi ko na siya gaano nagagamit ngayon. So, and other apps na pang programming. So, ayun, more on exploring and self-exploration lang talaga siya. And of course, di rin naman masama na magtanong sa ibang mga nasa IT industry or sa mga kaklase natin na CS kung paano gamitin, 'di ba, yung ganong app. So, ayun Yes. lang naman guys. May mga gusto pa ba kayong idagdag? Wala na. Oo, okey na. Sa'kin wala naman na for Okey na. now. Wala na. All goods. Ayun, alright, alright. So with that, that's it for today's episode, guys. Thank you so much, Ken, Casey, and Miguel for sharing the apps na ginagamit nyo and also yung mga tips na sobrang useful para sa mga college students, not just those who are pursuing in IT or CS, but also dun sa mga non-IT, di ba? Which is magagamit din naman nila yung other apps like Hmm, yung sinabi ni Miguel na task management and of course yung sinabi ko rin na GitHub. mga Google Apps. Yung GitHub for IT and CS lang Alright. pero tapos yung sa Notion, task management. So, just comment down below guys kung ano pa yung mga apps na gusto nyong malaman and of course yung mga apps na gusto nyo pang masuggest namin sa inyo kung ano yung mga gamit nun. And of course, yung mga specific purpose. So, just comment down below in this episode. So, ayun lang. Sana nakatulong kami sa inyo guys, lalo na sa mga aspiring programmers, aspiring na gustong mag-pursue in the professional uh, IT field or computer science fields. And of course, huwag din natin kalimutan maging responsible sa paggamit ng ganitong mga app. So, thank you so much everyone. Thanks everyone. Huwag kalimutang i-try yung mga apps na sinabi namin. Bye, guys. Good So, luck college life. yes. So, if nagustuhan nyo po itong episode, don't forget to like, subscribe, and comment down below kung may iba pa kayong gustong apps nga na gusto nyong i-feature namin. So, and also don't forget to hit that notification button below para maging updated kayo sa mga next episodes na i-upload namin. So, ayun lang, stay tuned for more tech and CS content. Bye everyone. Thank you so much Bye-bye. guys. Bye! Bye-bye.